Parinig ko po sa inyo yung issue ng pagdi-deny, walang alam kung ano-ano sa isang babaeng nagangalang Ronalyn Baterna sa operation po ng Lucky South 99. Ito po yung Pogo. Pero alam ba ninyo na gumagamit ng Ferrari ng mamahaling sasakyan itong babaeng ito? Pero sinabi niya kaibigan lang daw ang may-ari nun, nung ginamit niyang sasakyan. Ganun pa man, hindi ho nagtagal, na-contempt din ito, pinakulong ng Kongreso sa loob ng isang buwan, 30 days. Narito yung question and answer sa kanya mga pagdidinay at mga paikot. At kami naman dito sa Kongreso, tingin ko, hindi naman tanga mga Congressman dito para Fernandez. basta-basta paniwalaan ka namin. Hindi mo kilala ang presidente ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang chairman ng korporasyon. Hindi po. Hindi mo rin kilala ang mga Filipino incorporators. Hindi rin. Senator, may motion na po. Naintindihan mo ba yung contempt motion ni Chairman Abante? Do you understand? Alam mo po ba yun? Hindi po. Lucky South lang po yung natatandaan kong pinipera. Oh, now you're lying again. Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. Ayan na. Refusal to answer pertinent question or lying, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Ayan o. So, matindi. Yan o, kinontempt na siya. Dahil kasi iba-iba po yung sinasabi niya talaga eh. Ha? Iba-iba po talaga yung sinasabi niya ho itong babaeng ito doon sa hearing. Kaya nagkaganyan. At lahat ng kanilang mga negosasyon, andun ka. Mula sa Lucky South 99 outsourcing hanggang sa Lucky South 99 corporation, kasama ka. Miss Ronalyn Baterna. I think we will be asking more questions in a while. Would like to ask a question to her, Mr. Chair. Si Miss Baterna, Ronalyn Baterna. Pangalan? Baterna. Miss Paterna. Hindi po ba kayo pinressure na maging member na maging incorporated? Madalit sabi po, na-contempt na yan. Na-contempt nga po, pinakulong. Pinakulong ng congressman. Sandali yan ha. Pinakulong ng mga congressman kasi nga ho paikot-ikot. Isipin mo naman, na corporate secretary ka ng company, hindi mo kilala yung presidente mo. Hindi daw niya kilala yung mga opisyalis. Ang dami niya hindi kilala. Kaya nag-anaasar yung mga congressman. Imposible yan. 5 taong ka ng corporate secretary, hindi mo alam kung anong pangalan ng may-ari ng company mo. Di ba? Napakalayo naman ng sagot talaga. Tapos pinakita pa nga ni Congressman Barbers yung video na nagmamaneho siya ng Ferrari na kulay pula, red na Ferrari. Ay ang may-ari doon ni Mr. Cruz. Itinanong kung ano-ano, wala, kaibigan lang daw, nagkatawanan tuloy. Well, tingnan natin kung ano mangyari dyan. So yan ay bahagi lang ho na talagang malawakang pagtatakip, malawakang paikot, at din sa operasyon ng Pogo, matapos mabuko sila, ay marami hong nagdi-deny. At mukhang maraming kumita rito talaga. Isipin mo ganyan, naka-Ferrari. Wow! Hindi naman ho nakalusot yung kanya mga paikot. So si Ronalyn Baterna ay pinakulong ho talaga. Doon sa bagong kulungan sa Kongreso na air condition naman, pero 30 days. Ayan, ano po yung masasabi dyan? Okay? Sunod na issue itong, ano nga ba yung by trial of public funds? May mabigat yan. Ibig sabihin yung nasirang pagtitiwala o masisirang tiwala ng taong bayan tungkol sa budget o paggamit ng national budget na pag-aari ng gobyerno. Kaya napapag-usapan yung by trial of public trust. Ayun nga po yung nakapaloob dyan yung budget sa Office of the Vice President at iba pang mga issue, yung by trial of public trust, hindi lang pera kung hindi yung tiwala ng publiko na dapat ay pinanghahawakan, pinapangalagaan ng mga government official. Kaya napapag-usapan po yung Office of the Vice President kasi ngayon putok na yung issue, although wala pang nagpapile, na pwede raw po na may mag-file ng impeachment laban sa Office of the Vice President, Sara Duterte, o mismo kay Vice President. Kasi ang Vice President, impeachable official po yan. At ang issue nga dito yung by trial of public trust. So, pag sinabing public trust,
Anong ginagawa mo sa posisyon mo? Anong ginagawa mo sa budget mo? Talaga bang katanggap-tanggap yan? Yan ba hindi lumalabag sa dapat ay sensitibong pinapangalagaan, public trust, yung pagtitiwala ng publiko. So inuulit ko, wala pa naman hong nag-file, pero pinag-uusapan na ito. At pag hindi ho talaga tumigil si Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-iingay, kasi lately, sunod-sunod yung kanyang mga statement na bumapatikos sa buong gobyerno. Damay si Pangulong Marcos, damay ang Kongreso, damay ang Senado. Abay, mabigat yan. Ang impeachment proceedings ay sa Kongreso, unang nag-uumpisa yan. Pag may nag-file ng impeachment complaint, i-entertain yan ng Kongreso at i-refer sa Committee on Justice, magkakaroon ng hearing. Aalamin kung meron ng proseso at ebidensya bago sila ipasa nila sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Abay, mabigat yan. Kaya baka si Vice President Sara nagkukulang ng kaalaman dito, o baka may na dadala siya sa mga advice ng mga nakapaligid sa kanila na hindi na ipapaliwanag yan. Dapat kasi ang Kongreso hindi naman pinakikisamahan, pero dapat inuunawa at sinusuportahan yan, hindi binabatikos. Kasi nasa kanila ang power to impeach ang sino mang impeachable official kapag may probable cause, kapag may nagreklamo at probable cause na nakita. Mabigat yan. Lately nga po doon sa statement ng Office of the Vice President, maraming batikos siya sa gobyerno. Tungkol daw sa kagutuman, tungkol daw sa maling direksyon o kulang sa mga plano, walang mga plano, at napakadelikado raw ng ating bansa dahil ini-entertain daw ang ibang bansa tulad ng grupo ng ICC. Maliban yan, binanatan din ang Kongreso at Senado tungkol sa mga priorities at higit sa lahat doon daw sa parang pagpapabaya ng mga batas o dapat gawin para palakasin ang security at mga pulis. Marami siyang pangkalahatan, antindi po na kanya sinasabi. Abay, delikado yan. Ano pong inyong masasabi niyan? Mangyayari ba at aabot ba sa may mag-file at ma-impeach si Sara Inday Duterte? Aabangan natin yan. Sunod na ating pag-usapan, nagsilang po itong kumakalat na USB na di umani naglalaman ng mga kalokohang pinaggagawa ng mga mapanirang uri. Anti-Marcos group, lalo na po yung pangalang Kati, na medyo hindi naman ho kapanipaniwala ang mga sinasabi, pero ngayon ay pinapalabas silang meron daw USB naglalaman ng mga galawan 10 years ago, 15 years ago tungkol sa mga paggamit kung sino man ang mga personalidad na sa operasyon po ng mga drugs. Hirap ng paniwalaan niya, sobrang tagal na. At saka yung kredibilidad ng Kati, walang-wala eh. Wala ho, magulo ang buhay. Mukhang nandadamay lang sa problema. Hindi ako naniniwala dyan, pero pinag-uusapan po yung mga di umano ebidensya na naman. Matapos pumalpak kay Morales na ngayon po ay convicted na, pinakukulong na ng korte sa Pampanga dahil sa pagsisinungaling. Ito may bago na naman na ini-establish sila sa pangalang Kati na nagkakalat na kung ano-ano mga impormasyon. Mahirap maniwalaan, puro hearsay, puro bintang. Tingnan natin Good luck sa inyo. Pero ako magbabantay. Pag pumalpak kayo, yari kayo. Pag hindi nyo napatunayan, yari kayo. At wala pa namang napapatunayan sa loob ng 2 taon na paninira ang mga anti-Marcos laban sa kasalukuyang pamahalaan. Paki-like lang po ninyo. Subscribe and follow dun sa hindi pa ho nakakasama natin ng regular. Para ho dito sa Mike Abe Opinions at yung isang channel ko, MA Pinoy TV.